this video, another existing loan app po sa Google Play Store, which is itong si Light Credit PH. So magkakaroon lang po ako ng updated application po ngayon kay Light Credit since po nagkaroon din ng update tong app na ito last June 2025. And FYI ha, hindi ito bagong-bagong loan app talaga kasi last year pa naman is nag-e-exist na talaga siya. Though nagpalit lang talaga siya ng app logo. So medyo promising kasi itong loan app na ito ngayon. Medyo malaki yung pinagbago niya. Though hindi siya buong matatanggap guys. Pero konting-kunti lang po talaga yung binawas niya. Hindi siya sobrang loan shark according po sa loan summary niya. Kaya this time nga, magkakaroon ako ng updated application since ito din ay kapatid po ni Prima Loan. So, ito po kasing si Light Credit PH online loan app ay under po siya kay Prima Fintech. So, after now po kasi, nasa SEC website pa din po siya. Kaya masasabi natin talaga sila na license to operate po. May mga viewers din po kasi ako na binabanggit itong si Light Credit na nakapangutang nga daw sila. Kaya this time po, isi-share ko to sa inyo. Talaga namang legit ba na nagbago na ba talaga ng tuluyan itong si Light Credit PH ngayon? Well, don't worry naman upon sa application naman po, hindi naman po sila mahigpit. Pero syempre, kailangan nyo pa rin alamin paano ba mag-apply dito kasi time to time po nagbabago yung format niya at yung mga hinihingi niyang detail. And of course, malalaman nyo po yan later of course kasi isi-share ko sa inyo step by step after the disbursement po. Okay, don't worry. But disclaimer lang ha, this video is not sponsored by this loan app. Any process ko na ginawa ko is based on my personal experience only po na gusto ko lang po siyang i-share sa inyo para mabigyan kayo ng heads up dito. Hindi natin goal na manira dito ng loan app. Hindi rin po tayo nagpo-promote dito. Sinisilip ko lang po siya mismo para aware lang po tayo dito before trying this loan app. Dinownload ko po siya ulit. And then upon na opening po, I need to confirm po So siguro i-allow ditong privacy policy niya or mga permission po dito na kailangan natin i-allow para makapag-proceed po ako. So, confirm ko po ito. And then here po, sa homepage niya po, may nakalagay dito na nagpapautang po siya ng up to 25,000 pesos. And if new ka pa lang dito, it doesn't guaranteed po na ito po talaga yung maximum credit limit po nila ang ipapautang nila sa atin. So, usually po, subject for evaluation po tayo and mag-i-start po tayo sa maliliit na amount. Then, may mga details siya dito na nagpapautang daw siya ng up to 365 days. And may mga interest rate siya dito na naka-project pero wag tayong mag-rely dito guys. Malalaman na lang natin yan kapag sinubukan natin mismo. So, i-click lang po natin tong get cash today agad talaga, no? So, hindi po yan agad-agad cash, ha? So, mag-a-apply po muna tayo. But, we need to input first our mobile phone number na papang-register natin. And then, here po, magsisend din po sila ng verification code right away. And then, i-enter din po natin yan. And then, agad-agad po, we need to provide our ID information here. So, for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. Sa madami-dami naman po ditong pagpipilian, but for me, I choose my national ID naman ngayon. And then I need to input also my ID number. And then after that, I need to take a photo of my ID. And then right after, I need to take a photo of my ID holding selfie naman. Yung nakahawak ko yung aking ID na nagsiselfie ako. And right after nyan, dito sa baba, I need to input also my name, gender, birthday. And also, I need to provide the additional information that they need including my marital status, family monthly income, number of children, though optional naman siya, and then my highest education. As well as my residences po or addresses po. And then dito po sa baba, I need also to input my email. Meron siyang Facebook account dito. Facebook name daw, pero buti na lang naman is optional siya, hindi siya sa pilitan. Alam niyo naman kapag mga optional, lalo kapag Facebook, hindi talaga ako nagpo-provide nito. Like the purpose of borrowing, expected credit amount, and etc. So may mga ibang details pa dito na mga basic lang naman. So after providing this one is the employment status na po. Ipapakita ko sa inyo yung mga tinatanggap nilang status of employment para din may idea kayo. Well, ito lang yun guys. At makikita nyo naman, may nakalagay dyan no work or no business is tinatanggap po nila. So, including na dito yung unemployed housewife and then student. So, pwede po tayo mag-apply. Kahit sino pwede po mag-apply dito. And then after choosing po, we need to fill up also our job and then the income in recent 3 months din po. And then dito sa baba is the contact information naman. So, dalawang contact information or references lang po yung hinihingi niya po dito sa akin that I need to input. So, manually fill up lang po ito. And then after po nito, this is followed by
by the withdrawal channel na po. So, pipili po ako dito either bank po or remittances or e-wallets po. Well, here nga po pala, ito po yung mode of disbursement po natin. Dito po natin isasend yung ating loan amount once po tayo po ay decided na mag-loan dito. So, I choose my GCash account. As usual, kapag mga loan up, GCash account po tayo. And then right away po, no, meron siyang approve amount sa akin na 1,000 pesos lang. Actually guys, medyo nagbago nga po siya. Up to 25,000 pesos talaga yung pwede kong utangin dito noon. So, mamimili na lang ako ng amount. But dito nakalock na yung iba na up to 7,000 pesos lang. And then, dito po, ang naka-unlock is 1,000 pesos. So, ibig sabihin po dito, ito lang po yung pwede kong utangin this time. Click po itong next. And then, nandito na po yung mga kailangan nating malaman. All in. Nandito na yon. Gustong-gusto natin tong part na ito kasi dito na nga ine-expose at dito na nga natin makikita yung transparency po ng loan app na ito kung magkano yung matatanggap natin, kung magkano yung interest rates, at kung ilang days, weeks, months to pay. Dito po, meron ako nakalagay dito sa 1,000 pesos daw na loan amount ko. Ang net proceeds of loan ko na lang or yung matatanggap ko na lang is 938 pesos. Lumalabas po na 62 pesos lang po yung kanilang kinakaltas po dito sa akin sa 1,000 at lumalabas yun na 6.8% or 6% po. So, medyo mababa, di ba, yung kaltas nila compared sa other OLAs na pa 7 days to pay na ang lalala ng kinakaltas din, ang lalala din ng interest rates. Well, anyways, hindi pa tayo tapos dyan kasi ang total na babayaran ko is 1,024 pesos. Yung 24 pesos na yun is the interest due, which is okay na rin. Kung talaga namang nangangailangan, pwede na. Kung talagang kinampos lang or pecha de peligro, pwede na to. Actually, guys, kasi maliit lang yung binabawas niya. Well, ito nga po pala yung mga interest rates na nakapaloob dito, no? May nominal interest rate, effective daily rate, effective monthly rate, which is guys, ito talaga yung mga bumaba na mga interest rates po nila kasi before, napaka-loan shark nito eh. Well guys, alam nyo ba na ganito din naman yung format po ni Prima Loan na kapatid ni Light Credit. Ganito din po. Ang pinagkaiba lang po talaga niya, napakataas lang talaga ng interest rate or effective interest rate at saka ng service fee ni Prima Loan than Light Credit. Well, for the repayment schedule po, from the moment that I'm trying this loan up po, within 7 days to pay yung first repayment po dito and then followed by another 7 days to pay na naman yung second installment ko. And then the rest na po is maliliit na po yung amount na babayaran ko. Well, clearly po, 7 days to pay pa din po itong si Light Credit PH. So anyways po, dito po pala, bago po ako makapangutang dito, may nakalagay dito sa baba na selfie na not certified daw. So hindi po kasi ako makakapag-submit ng application kapag hindi po ako nag-undergo dito. Nag-selfie po muna ako dito and then sinubmit ko siya at makikita nyo na po dyan na verified na siya. So pwede na po akong mag-submit ng application dito. Well, yun nga yung ginawa ko, sinubmit ko siya at nakalagay dito loan application submitted successfully. So nakalagay po dito na within 1 hour daw, meron daw tatawag sa akin from our credit analysis team via phone call. So honestly guys, I've been waiting for this no na 1 hour daw. Pero honestly naman, hindi talaga sila tumawag sa akin. And nag-antay ako ng 24 hours. Nag-antay talaga ako ng 24 hours no bago ko siya i-share sa inyo para malaman ko nga na baka delay lang yung kanilang disbursement. Up to this moment, nag-enter na ako ng 24 hours pero up to now, under review pa din po ito. So I don't know kung talagang i-approve niya ako. Ano ba to? So ganito na naman ba? So if not approved, you can resubmit the application after 4 to 7 days. Pero sabi ko nga sa inyo, naka 24 hours na ako at hindi niya ako inaprubahan. So I need to reapply ba again this one. So paki-comment down below naman po sa mga nakapag-try dito kay Light Credit, kumusta yung experiences nyo? Kasi balita ko nga po dito is marami nga pong na-approve. Bakit ganito? So paki-comment down below naman po sa mga naka-experience dito para po aware din po iba nating viewers. So sayang no, kasi gusto ko nga talaga siyang ma-experience no, kung legit ba talaga na yun talaga ang matatanggap ko. Well, don't worry, palagi naman po ako mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!